So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, hindi na natin patatagalin yung intro natin dahil medyo matagal yung battle na to. It's 41 minutes na battle or na video. So big shoutout na agad kay David Michael Santiago. So susunod-sunod rin ulit natin yung mga request ni Boss David Michael kasi naging utang ko to sa kanya last September. So yung mga past reviews natin, past battle reviews, mga requested battle, parang most of those galing din kay Boss David. Kaya big shoutout sa iyo Boss David Michael Santiago, at marami pang mga battles yung request niya at iisa-isay natin yan ngayong December, no? Kasi papasok na yung December, 'di ba? December na sa Sunday. So ayan. Itong battle na to, pang Sunday ata to eh. So I don't know kung kailan ko siya ma-upload, pero I think pang December tong Duma versus Prince. So ayan, huwag natin patagalin. Game, shoutout David Michael Santiago, Prince versus Duma. Game. Unang banat kay Prince, Kusugan, pakinggan natin. Game! Eminem ng Albay. Freestyle. Tanginang forma yan. Feel ko hindi bagay sa boses. Kuya, rap battle po to, baka sa ibang barangay yung dance contest. Pero sasabihin ko, Chuck knockout ka bro. Kung nakapang sayaw ka tol, ibang hataw na to. Bago magsimula, Zait! Grabe talaga yung ugali mo, di na tama. Alam mo namang maraming tao sa parisan, inabala mo pa si Diwata. Sagad yung pagkagago mo. Di ba sabi kong gusto kong makalaban, Albayano? Ba't albino to? Ang problemadong dinosaur ang puta. Kahit home court mo tong tagas daraga, Albay, di mo ako mababata, ako'y maangas na hubog. Dito sa Albay, subukan mo mandaraga, tsak may tatagas na dugo. Kahit salitang Bicolano, kaya kong palambutin buto neto, kinang ina. Kaya alam nyo nang may uuwing pilay. Oo, ika, Bicol Gang! Ilabas nyo si Duma. Sambit lagi ng mga flip-top MCs, kaso ayaw pa rin ni Enigma kahit inaangat ka na. Ikaw, boss, kung ganito yung itsura ng anak mo, ilalabas mo ba? Di ba hindi? Kung ganito yung itsura ng anak mo, ilalabas mo ba? Matagal na kitang hinihintay. Oo. Fuck! Wait lang ha. Ikaw, boss, kung ganito yung itsura ng anak mo, ilalabas mo ba? Ba? Wait lang ha. Ganito yung itsura ng anak mo, ilalabas mo ba? Di ka na nga lumakas, pinasok mo pa yung friends na may pangangkorting silid. Pues pag munantang kaena, nakapasok ka na sa room for improvement, ba't kita palalabasin? Hindi, ba't kita palalabasin? Oo, hindi ka na nga nag-improve tol. Nakakulong ka na sa room for improvement. Fuck, nawala akong wait. Nakakulong ka na nga sa room for improvement, ba't kita palalabasin? Ang hilig pang mangsahay ko, kesyo sa mga kalaban siya'y napapa-turn head. Pues sana panindigan, pag ako nag-turn ng head, Nurmagomedov, tsaka Bibiliban. Bakit mo pa kasi nilabas to? Bakit mo pa kasi nilabas to? Night tuloy tong pahambol. Oo, I called him out and left him out, tang ina. Ang hilig pang magsuot ng ginto. Hindot, di ka pa rin pagbubuksan ni Bunso ng pinto. Mukha ka kasing pulube, di ka na makakaahong tanga. Mabaho pa nga, amoy kahapon ka pa. Yung gold chain bagay sa mga pitbull ha. Hindi sa asong gala. Okay.
Ang tagal na kitang hinihintay. Nung binigay ka sa akin ni M-Zite, walang kasurpres-surpresa sa ulat. Parang horror movie na ilang beses ko nang napanood kasi di na ako nagulat. Oo, patago kang nangahatak ng MC pababa. Patago kang nangahatak ng MC pababa. Huwag kang in denial. Manindigan ka naman. Anong rason mo dumahila na naman? Nung nasa Bulacan ako, binabaliwala nyo lang ako nung di pa ako kilala. Pero lahat hahamakin ko. Umabot pa sa puntong dinuro kita sa freestyle para lang mapansin nyo, di ba? Nung unang usap namin, niyabangan agad ako. Yung kwento, hinabaan pa. Lagi ako nasa main event, tas sa poster, lagi daw nasa taas pangalan niya. Ha? Well, look at you now. Bitchwak. Aminadong hindi rin po ako minsan na may main event. Minsan lang. Check mo sa flip-top. Oo, di mo na ako Oo, di mo na ako madadarag. Yung tigas. Main event, siguro yung sinasabi ni Prince dito, yung laban niya kay Nego G nung 1 minutes Luzon Batch 1, no? So, ayun ata, yung main event. Sila ang main event doon. Oo, di mo na ako Oo. Bitchwak. Aminadong hindi rin po ako minsan na may main event. Minsan lang. Check mo sa flip-top. Oo, di mo na ako Oo, di mo na ako madadarag. Yung tigas ko, sukdulan na aba. Yung akala mo wala, tautuan na pala. Kaya, alam ko ikaw na makikinabang sa laban natin, bro. Kupal na to, para akong nang hold up ng broke, wala akong makukuha sa'yo. Kaya, rounds mo na. Pakinggan niya na yung aggression, flow, pati rhyme scheme niya na dulong letra lang yung itutugma. Ganong gagawin yan malamang. Makinig kayo please. Promise, wala niyang pinagkaiba kay Badang. Pakinggan nyo. Yun, ito yung pinaka napansin ko sa battle, no? Tinignan ko as malinis na performance yung kay Prince sa round 1 and malakas na round 1 yon. Parang tinignan ko muna kung what if, no? Parang nag what if ako na what if malinis, walang choke, no? Walang choke at malinis na perform or na deliver ni Prince yung round 1 niya. Ganon ko muna siya tinignan. And ayun, isang solid na round yon para kay Prince at effective yung mga angles niya, 'di ba? Pero yun, the truth was hindi naging malinis yung performance ni Prince, nag-choke, 'di ba? Ilang beses siya nang nawala, ilang beses niyang kinapa yung mga verses niya, 'di ba? And that was the truth, or that was the story of Prince round 1. And to summarize the round, I think hindi talaga totally nakuha ni Prince yung pinaka momentum niya sa battle na to. Sayang kasi di ko alam kung ba't siya nawalan. Di ko alam kung ba't siya nawala, na distract ba siya dahil maingay or something. Pero grabe yung pagkawala ni Prince dito. Malaking malaking kawalan yun sa performance, overall performance sa round 1 kasi andun na yung retention, andun na yung aggression, andun na yung effective na mga lines, na mga references, andun na kaso nawalan siya ng parang kumbaga andun na, paangat na yung makukuha na ni Prince yung momentum, yung peak. Diba? Pero anong nangyari, naputol at nawala at hindi niya na naibalik yun. Sayang, no? Kasi tinignan ko rin pinakinggan ko rin yung mga baran ni Prince. Okay pasok kay Duma masasabi ko na effective dun. Effective at tumatama yun. Masasabi kong ganun. Pero, syempre, the overall delivery, dun tayo sumablay. Dun sumablay si Prince. Kaya, malaking kabawasan din yun, no? Kasi hindi lang naman once diba? May choke, may stutter, diba? Malaking malaking dagok din, malaking kabawasan din 'yon sa performance talaga ni Prince. So, 'yun, pakinggan natin si Duma dito. Boy, boy. Nakapangsayaw daw ako. Pwes diyan ka malulubog. Kamusta naman yung jacket mong kupas na pang barangay tanod?
Last battle niya na pala. Puta, nakakatawa. Last battle mo na, tas talo ka pa. Yeah! Tinalo niya si J-Doc Andros. Kanyang binugbog, pinaluhod. 2 may D sa pangalan ng kanyang pinataob. Pues may D sa pangalan ng kalaban mong pues may D rin sa pangalan ng kalaban mong pangatlong kasunod. Oh, hindi ba obvious? Alam ng Motus, sa 3rd D kalulusot. Game! Champion ng pulo. Palakpakan natin mga gar. Sumali ng pedestal. Unang round, tanggal. Yan ang champion ng pulo. Pulutan. Ito, payo lang Brad. Isiksik mo sa bungo. Ito ang realidad. Di porket nag-jump ka sa pulo, pwede sa syudad. Ang ina. Okay. Liga nyo mabubura. Doomsday na. Kalsada, magbabaha. Dagat ay magwawala. Yung tubig ay taas baba. Buong pulo mawawala. Lakas nun. Hindi lang ikaw, pati liga nyo wasak. At ang masaklap, ilalahad ko sa lahat. Mga champion ng Motus, namamayagpag. Mga champion ng pulo, sus, binabalagbag. Ngayon mo iangas. Isigaw mo ng malakas na nag-champion ka sa pinaka mahinang liga sa Pinas. Mister, Gago. 1 taon sa battle rap, champion na agad. Hambog, hindi pa bantog, sarap iuntog. 1 taon sa battle rap. Wow, pagkahilaw, nilitaw. 1 taon sa battle rap. Wow, pagkahilaw, nilitaw, kaya nung 1 minute bubot kasi hindi ka pa hinog. 1 taon sa battle rap, mahiya ka. Sa ilang dekada na sa eksena hanggang ngayon bumabattle pa. Ilang taon ka na sa battle? 10 taon. Ilang taon ka na sa battle? 10 taon. Narinig mo, mga veterano umararo para tong battle umasenso. Ilang taong hindi umayaw, ilang taong hindi bumitaw, ilang taong nagsakripisyo. Ayan sila sa harap mo, ngayon mo iyabang yung 1 taon mo. Masakit, mas masakit sa kanila na sinungkit mo yung bunga na sila din nagpunla. Tangina, binalaan kita na kung brr tal ka, mas brr talto, isaksak mo sa brr rain mo na brr brr brr, tas yung ulo mo kahit bungi ba rin ako. Ganto bumitaw, buo yung sigaw, yung sayo garalgal, bulol ka sa P at T, hindi mo mamaster. Iiwan ko tong may itim sa mata, parang eyeliner. Dinaan ko sa P at T, ganun mag two-liner. Pero hindi. Dapat dito, kombuhin talaga. Sapakin sa muka hanggang maging gray. Ngayong Mayo, sumakto pa. O May, mainit yung weather, pinakyaw ko talaga. Nung Motus, ginawa nilang reunion. Sinama niya si sister, brother, girlfriend, sus! Sawa na sa L na magkasunod, lose-lose. Kaya gumamit ng supporter. Tangina, pilos, habo, mison, dapat nyo tong kilalanin. 4 pa naman kayo sa iisang bangka sa karagatang malalim. Dapat handa kung sakaling alanganin. Pwede niyang itulak yung isa para lumapit yung isda. Sa kanya huhulihin. O wag nyo nang usigin sariling ang pamilya na gawa niya ng ipain. Nang dahil sa pagrarap, makakapunta ako sa malayong lugar. Pinost pa talaga. Nang dahil sa pagrarap, makakapunta ako sa malayong lugar. Congrats! Ako dahil sa pagrarap, nagkaroon ng kulay, nakabili ng lupa, may sariling bahay, negosyo na matibay. Sa biyahe ng rap, pareho tayong sumakay. Dinala ka ng rap sa malayong lugar, ako sa magandang buhay. Dalawang manlalakbay, gustong makita ang tagumpay. Tinawanan lang ni Bay yung baon kong tubig at tinapay. Sa cellphone, sa kapera, yun lang ang tinangay. Sa kahabaan ng binaybay, mga paay, nalantay, sabay sumambulat.
ang gubat na ang sanga sangay-sangay, at dun niya naisip na ang dala niyang pera at gadget wala nang saysay, kaya gumilid na lang sa gilid at sa puno tumanday, habang tumawid ng tahimik yung tinawanan mong may tubig at tinapay. Sa loob ng maikling kwento, may aral na sinalin. Dapat tama yung bit-bit mo sa laban at alam mo gamitin. Mula 2020-19, 2024 pagaling, nagawa kong tawirin para lang iparating. Mahina ka pa, kahit nasa flip-top ka na, pangpulo ka pa rin. Magkaiba tayo ng talim, karakas at galing. Eto yung sagot, sagot kapag hinambing. Hindi to didikit, hindi to didikit. Mala-slip J lang ulit, mangingibabaw yung lupet. Isang veteranong fake laban sa legit. Ngayong pro ang katapat mo, naging rookie ka ulit. Yeah. Okay. Ang haba ng round ni Duma. So ayun, unang komento. Ang haba ng round ni Duma, and pareha silang hindi naging malinis yung performance. So kita nyo naman sa round 1 ni Prince, 'di ba? May choke siya doon, may stutter siya. Then ganun din kay Duma. Although hindi naman choke yung kay Duma, pero may mga inuulit siyang mga lines para makapasok siya ulit or makapanya ulit yung next na linya, 'di ba? And may mga stutter din na ayun, nakita niyo naman yung performance ni Duma, no. Then mas mahaba, alam mo yun, mahaba na ngayong round ni Prince, pero mas mahaba yung round ni Duma. And ito pa, the concept itself, I think the concept, yung re-tense yung tinutukoy ko dito. And I think mas lamang si Prince doon. Ulitin ko lang, parehas silang may slip ups. Si Prince may choke. Sige, major slip ups na lang para cover up yung ganon. So parehas silang may mga major slip ups, 'di ba? Parehas sila nag-OT, pero mas mahaba lang yung kay Duma. Para sa akin, mas effective lang talaga si Prince in terms of retense at concept, no? Mas tumatama, mas mabigat yung mga punto ni Prince, yung mga ginamit ni Prince na references at mga angles for Duma. Sabi ko sa inyo kanina, mas tumatama yun, mas pumapasok yun. Kay Duma naman, yung first half niya okay 'di ba? Kaso habang pine-perform ni Duma yung round niya, pawala yung effectivity, 'di ba? Parang kumbaga after ang haba ng round niya, siguro after 8 lines, after 12 lines pa ulit bago pumasok yung isa pang suntok. Tapos magbibilang ulit ng 8 lines or more lines pa para bago pumasok ulit yung isang suntok. Ganun kalayo, no? Ganun yung gap ng mga punches ni Duma. Unlike kay Prince, nakabawi si Prince kahit papano kahit na may major slip up siya. Pagka bawi niya, sabi ko nga hindi naman nakuha ni Prince yung pinaka momentum niya dito, pero andun parating na doon, 'di ba? Hindi lang talaga naging enough yung mga natirang lines para makabawi siya. And pero the concept itself, para sa akin, mas lamang si Prince doon, mas tumatama, mas mabibigat yung mga ginamit yung mga references dito. And kay Duma naman, masyadong malayo yung mga gap ng mga punches niya. Halimbawa, sabihin natin number 1, andun yung isang suntok. Tapos yung next na suntok pa is nasa line number 8. Tapos yung next naman is line number 16. So ganun ka, figure lang yun para makita nyo lang yung agwat ng Hindi ko, wala akong reference doon na naka 4 bar set na halimbawa, yung unang suntok is nasa line number 1. Yung next na suntok ay nasa line number 8, tapos yung next na suntok line number 12, number 16. Ganon kalayo yung mga gaps ng punches ni Duma, at hindi nakatulong yung ganon kalalayo para ma-beat niya or matalo niya yung round 1 ni Prince. So dikit man, no? Actually bibigyan ko sana ng tabla to sa 8 puntos, pero
habang nag-i-spit si Duma sa round 1, mas bumababa yung yung level ng effectivity, mas bumababa yung I mean nagiging dragging na kasi nga mas sumahaba tapos hindi naman nagiging ganun ka-epektibo. So ayun, kaya I'll go with Prince sa round 1 sa score na 8-7. So yun, sana naintindihan yung explanation ko. Pinilit kong sabihin yung mga nakita ko dun sa round 1, pero may round 2 and 3 pa. Baka maubusan tayo ng laway dito, pero ayun, gusto ko lang mas maliwanagan kayo dun sa round 1 na pinakita nila, and I'll go with Prince dun. Parehas man silang may mga major lapses or major slip-ups, pero lamang pa rin si Prince in terms of effectivity ng mga verses at mga punches para kay Duma. Round 2. Natapos din! Sabi niya maikling kwento. Maikli ba yun? Pukin ng ina mo. All 3 rounds na yung supremo yun eh. Ang inan to. Ginadamay pa yung girlfriend ko. Puta hunghang. Yung asawa mong mataba. Ang sarap ibala sa bulkan. Ang inan to. Ilang taong ko na sarap. Oo, por favor. Huwag mong ipagmalaki yung pagiging 10 taon yung kargador. Ang inan to. Ayop ka. Doomsday. Ano yun? Baha. Mawala pulo. Ayun, maganda yun eh. Bumabaha-baha ka pa, di yung mga maayos yung electric pan sa bahay nyo. Inan to eh. Round to freestyle muna. Sir Mickey D. Kanina po habang nanonood ako ng event, may bumagabag sa isipan ko sapagkat gusto ko lang po sanang itanong kung bakit yung mga MC ng Albay kahawig mo lahat. Game! Intro niya palagi! Nag-chat si Arik. Congrats ha, may messenger ka. Tarantado! Di naman taga-gubat yun! Malamang alangan, padalang ka ng sulat nun. Alang-alang sa TF, kinukulit si Arik sa Facebook para sa lamesa may mahain. Panay-spam ka sa kanya para merong kang makain. Okay. Nung nagpapa-reply ni Arik, tuwan-tuwa. Pagka-click, ngumiti. Tangina mo, butike. Umasa ka? Aliw, kawawa! Spam ka kasi ng spam, napunta tuloy sa maling akala. Okay. Landsumit ka ba, tangina mo? Latak ka na nga lang, ang tagal mo pang nagtago. Tanong, lumakas ba? O itong latak, kailangan ko pang taktakin ng taktakin para lang lumabas ka! Okay. May lyrics pa yan sa kanta. Sabi ko magsalita. Ang inante, kaltuhan kita eh. Sige. Ang inante. Ito ha, ganito ba Albayano ya? Pangit ang anang mukha mo eh. Never give up ang puta, gago. Game! May kanta yan sa lyrics, sabi niya oh. Nakakabobo, nakakaloko, para sumagot ang tawag, nakakahelo. Nakakahelo? Parang, tangina mo! Nakakahelo, gago ka ba? Parang sumagot ng tawag? May sumagot pa talaga? Ang wak ng spit mo, bay! Sa bagay, may sasagot talaga, lalo't reach yung line. Tanginan to sa bugata eh. Yung pagiging addict dinala sa albay. Booms, ano ba? Etong tubong Bulacan ay may tube na dala. Kasi to, gago. kilalang nagbebenta sa probinsya tong kupal. Notorious ka sa gubat. Parang rip-rap at grindstone. Nakilala ka sa tulak. Inaasar pa yung Mayonnaise Late J. Grabe, yabang ni Ongbak. Nakakahiya naman sa selinyador ng Rusi mo. Doorknob. Tanginan to, ganda matar mo. Pinagmamalaki mo yon. Ulol para tunog maangas, nilalagyan mo ng plastic cup sa gulong. Yung pang depiga. Plastic cup sa gulong. Gawain namin yun nung bata pa ako. May bike. Hindi naman ako nagkaroon ng bike eh. Parang nangihiram lang ako ng bike before. And di ko alam kung sino nakaisip nung na yun. Di ko alam kung sino nakaisip nung ganon, no? Maglalagay ng plastic cup dun sa gulong para maingay. So parang ang labas, kumbaga parang ginagaya namin yung mga motor na naka-muffler. Kasi nung time na yun, ata ako nun eh, elementary or high school. Hindi, elementary. So yun pa yung usong-uso yung mga putang inang mga motor na naka-muffler, yung mga naka-open pipe.
'Di ba? So usong-uso yung mga ganun. So kami, mga bikers, ginawa namin, syempre wala naman tambucho yung bike, ginawa namin, yun, yung plastic cups, nilagay namin dun sa gulong, para kapag umandar, maingay. 'Di ba? So, ayun, yun yung kwento nun. Naalala ko lang, kasi si Prince nagsabi ng plastic cup sa gulong So, naalala ko yung ayun, yeah, share ko lang. Maangas, nilalagyan mo ng plastic cup sa gulong. Yung pang bip-bip, depiga. Grabe par, pag bumubusina ka, para ka nagbebenta Pandesal. ng pandesal. Sabi na Tanginan to Yung kadena de alambre, yung upuan gaming chair, puki ng ina mo. Transformers, pero wag kayo. 'Di ba? Pero wag kayo. Kargado daw yung motor niya, sabi ng pabida. Paanong di lalakas yung hatak pag in-start, bihila. Pero respeto sa Rusi mo ha, kasi ginagamit mo yan sa trabaho. Ulul, ganun motor yung mga pinapasabog sa probinsyano. Pero yung motor niya, ginagamit niya sa business. Yung pinagmamalaki niya ng round 1, alam niyo kung ano? Fishball ni Duma. Tangina! Gago. Ani si Diwata. Kaya kain na kayo mga repa. Fishball with only rice plus free 30 seconds sa kapela. Isang beses bago siya makulong, may kumaing asit na pulis sa fishballan niya. Ine-enjoy yung every bite. Sabay hinuli siya agad, tas binasahan ng merienda rights. Di ka sa akin banta! Forte ko ay rhyme scheme, ang sakit mo sa mata! Coaching naka-high beam! Oo! Pinagkakalat mong natatakot ako sa'yo? Ano ka tatanga-tanga? Para lang alam mo, last battle ko na to sa Motus dahil pupunta na ako ng Canada. Sinakripisyo ko yung battle rap! Pangarap! Oo! Nang walang halong pangamba! Doon nga, di ako natakot isakripisyo lahat Sa'yo pa kaya? Tayo na, powerful Prince. Solid na round 2. Na-enjoy ko yung round 2 ni Prince. Mas malinis at mas malakas din yung mga punto niya dito. Tapos yun, ang dami lang may mga punto lang si Prince dito na nakarelate ako, especially yung plastic cups na nilalagay sa gulong. Tapos sakit sa mata, parang kotse na naka-high beam. Puta, inang lupit nun para sa akin. Ang classic na bara yon. Tapos, yung sinakripisyo, yung pangarap, battle rap. Tapos, dun nga, di ako takot ng sakripisyo sa'yo pa kaya. Ganda ng ender. Ganda ng ender. So, ayun, marami pang mga lines si Prince dito. And hindi ko naiisa-isahin pa. Pero, tangina, it's a very strong round for Prince. And para sa akin, naangatan pa ni Prince yung performance sa round 1. So, pakinggan lang si Duma. Mahirapan si Duma dito kung ang papakita niyang performance is katulad ng round 1. Mahirapan siya dito matalo yung ganong Prince. Okay lang. Dinamay niya pa yung asawa kong mataba. Pwes pera usog. Kaya yun mataba kasi sa pagmamahal busog. Yung asawa mo, putang ina, pag naglakad, ay yung girlfriend niya pag naglakad, uugod-ugod. Puta, yuyukot-yukot. Kaya nga, nakakalungkot. Kaya payatot, umaga-gabi, kantot. Tangina mo, kailan mo siya maawa ka naman? Kailan mo yung lulubayan pag puki na lang? Gago. Wala na akong battle sa flip top. Tama bro. Si Arik kasi tinanggihan ko. Ayun, nagtampo. Nung nakaraan lang, chinat niya ako. Tinanggihan ko ulit. Ako naman yung nagtampo. Putang ina mo, wala kang alam. Si M-Site ilang beses ko inindyan. Kahit may perang nilaan, eroplano balikan. Ikaw commute ka lang, nagagawa mong magyabang. Buong TF mo buang, halos transpo ko pa lang. Champion! Nagdala ng champion! Ang kaso, bulaan. Tong champion ng
champion, mababalian. Dinali ko sa bone, tulay-tulay bagar. Manawa ka par, 45 sa 45. Patay sa batang 90s, ganyan magtulain. Lumalabas yung equal, pero di pa dyan mapapatid. Kahit sa one line, pwede kang maded pag isip ko nag-negative. O two line, equal. One line, negative. 3 linya kapatid, pinilit sumingit, ayan tuloy na hagip. Alam ng 3 line yung daanan masikip. Driver ka site, alam mo yan. Ikaw Prince, matagal na kitang minanmanan. Kundi pulo, Motus, umaangkas ka lang. O pulo, Shernan. Motus, M-site. Matalinong nilalang. Kaya yung flip top madaling napuntahan, yung napili niyang sundan, mga alam na yung daan. Madaya, okay. Hindi dumaan sa tamang proseso, porket champion, walang tryout, kaya ang resulta na 3-0. Flip top MC ka na. Ano, magyayabang ka? Bakit? Yung 1 minute mo, nasundan na ba? Baka matulad to kay Lemmy Bonnet o Giulo sa 1 minute. Shit. Baka matulad to kay Lemmy Bonnet o Giulo sa 1 minute. Baka matulad to kay Lemmy Bonnet o Giulo. Oh! Sinadya ko talaga. Tulad ni Lemmy Bonnet o Giulo sa 1 minute na wala. Unang sabak, olats yan. Wala nang paliwanagan. Boplax ka man, isang champion na naman. Galing kapuluan, ang di na mabibigyan ng laban, malalaksarte lang yan. Siya si Prince, pamaran, anak, mayaman. Hindi naarawan, hindi nagutuman. Napakaswerte mo naman. Hindi mo naranasang patira ng tsinela sa daan. O kaya alambrehan. Yung short mo istrohan. Mag-ulam ng chichirya pag wala, tulog na lang. Dapat bang kainggitan? Kung sa likod ng yan may malaking kakulangan. 2 taon pa lang, iniwan ng magulang, nangamuhan ng Canadian, binilin ka sa pinsan. Kami, oo, nagutuman, lubog sa kahirapan, pero putang ina, hindi iniwan ng magulang. Respeto sa mga OFW, overseas Filipino walker. Tang ina mo tol, ba't mo yon sinambit? OFW mama mo nawala ka sa tulig. Kung ganon, trabaho niya doon, magpadilig. Ikaw na mismo nagbanggit kung sa bagay ang isda nahuhuli sa bibig. Kaya dapat lang napekpekan ko si Aling Gillette. Yung puki niyang galit, kikilitiin ko ng Gillette. O kala nyo, Gillette. Wini-welding ko yung puwet. Ganyan. Ang ugali mo sa laban. Bastos, walang galang. Pati Bible siniraan. Ano nga bang aasahan sa batang lumaki ng walang patnubay ng magulang? Para yung kalaban madistract, magladala ng pick ng kamag-anak. Gawain ng wak, pues sa akin wala yang talab. BF Protocap, anak ng Dunggalo, sanay to sa distract. Nakaraan, yung kalaban, Kapangpangan, nagbaliktaran ng pag binaliktad ko tong buang, isakay nyo sa ambu. Shit, buang, ambu, ambubo! Sige, sakay nyo sa ambu. Prince versus Grim, yung battle ni review ko. P90 ng P90 ko, kaya 50-50 to. 50-50. Ambu, nagets yung logic par? Ako naman yung nabuang, binaliktad ko sa ambu, di na umabot ng ospital. At last, mark my word, it's me, kaya't sinisiguro ko, di ako yung flip top MC na tatalunin mo. Yeah. Ulul. Ganun pa rin eh. Ganun pa rin, men. May mga malalakas na linya si Duma, pero gaya ng sabi ko sa inyo sa round 1 niya, ang lalayo ng agwat, no? Andito yung isang punches. Tapos yung next na suntok, nandito. Tapos yung next na suntok, nasa kabila na naman. 'Di ba? Andun eh. Ganun yung format ng sulat ni Duma sa battle na to.
So sayang kasi kaya, alam ko, naniniwala ako na kaya ni Duma magsiksik ng effective punchlines dikit-dikit eh. Pero sa pagkakataon na to, sayang kasi nanginayang ako kasi andun na yung sulat, no? Andun na yung sulat, pero ang kulang lang ni Duma is yung masiksik niya yung mga effective punchlines ng magkakadikit, 'di ba? Ang lalayo eh. Ang lalayo talaga ng agwat. So ayun siguro yung pinaka masasabi kong kulang ni Duma sa battle na to. Si Prince kasi pucha, kung papakinggan niyo yung round 2, especially round 2, ang daming punchlines doon na magkakadikit, no? Unlike kay Duma talaga na sayang, nakakapanginayang kasi malakas yung suntok niya eh, pero hindi na follow up kasi yung next na lines wala, tapos andun ulit yung isang suntok, tapos wala, tapos andun ulit, 'di ba? Ang layo talaga ng agwat. So 1 and 2 ni Duma para sa akin halos magkaparehas eh. Siguro mas mabigat lang ng kaunti, no, yung mga suntok ni Duma dito, pero yung placing ng mga punchlines is magkakalayo. So ayun, perfect 10 pa rin kay Prince. Hindi, perfect 10 na kay Prince. So it's a 10. Ano yung score kanina? 9-8 ba yung score kanina? O 9-8 yung score kanina, 'di ba? Tapos ngayon 10-9 in favor of Prince pa rin. Yes, ininuwebe ko si Duma dito kahit na marami akong comment dito na mas malalayo malalayo yung mga punches, pero nakita ko kasi na mas malakas yung round 2 niya compare sa round 1 eh. Kung sa round 1 may mga stutter siya doon, nawawala siya. Sa round 2 naman malinis at para sa akin mas mabigat yung mga suntok niya. Pero to compare round 2 of Duma sa round 2 ni Prince, masyadong malayo yung agwat nun. So ayun, 19 to 17 I think, 9-8 tapos 10-9. So mas lumakas lang si Duma dito ng konti, ng gahibla lang. Siguro mas marami lang. Mas ang pinaka nagustuhan ko lang naman sa round 2 ni Duma is mas mabigat yung mga punto niya compare sa round 1 na medyo light pa. Pero kay Prince, it's a perfect 10. Sobrang lakas nun. Wala na akong ibang masasabi doon. Pero sobrang effective ni Prince sa round 2. Okay? So yun, round 3. Pakinggan natin. So 19 to 17. First 2 rounds, Prince na ako doon. Di ako yung flip top MC na tatalunin mo. Yeah. Ulul. Yung nag-reaction na overseas Filipina Walker, Kuya Mickey, di niya ko yun. Minak niya eh. Yun yung ano eh. Sinabi ko. Wag ka magsalita, round ko. Ang ina na ito eh, basta sa puta. Naliwanag. Sino? Huwag ka magsalita. Ito. Sino si Tita Gillette? Gago. Okay ng ina mo. Di mo matang Chachong? Pangalan ng mama ko, Joy. At masaya siya doon. Tang inan to eh. Ito kasi, ang haba ng rounds, mukha namang oten. Last ko na daw yung sa flip top 1 minutes. Guys, kita-kits tayo June 1, may laban ako sa zoning. Last 1 minute, 1 minute. Ay ko, di na nakabalik, tanga. Ito, nago ka. Seryoso na. May nakaaway siyang bingot, real talk. Tumawa, seryoso tayo ulit. May nakaaway siyang bingot, real talk. Nung nakasalubong niya sa Marilao, yung ngongo, nakaramdam siya ng kaba. Kala niya tinatawag siyang Marileño, puputokan na pala. Uy, dinumaw nga ngo, Marileño. Basic lang, ganun lang pre, ang haba na bulls mo. May minura ka sa event sa Bulacan, di ba? Di ba? Tanaw na tanaw, sabi niya oh. Tapos nung kinumpronta, todo deny. Pudas inang to. Ano sinabi mo nun? Pusang kinalbo. Nung nilapitan ka, wala pa masyadong ginagawa, nangatog ka na kaibigan. Parang init ang panahon, konting galaw, pinagpawisan. Sabi niyo, kung susuntukin mo ako, wala kang karapatan.
Kawawang stupid guy! Pues patitikimin ko sa'yo yung fist! Parang boodle fight kung naghahanap ka ng karapatan. Ito human right, tinatakwil ka na sa Bulacan. Oo, tapos nire-representa mo pa men. Lakang husay tanga. Huy pusi, nililigaw ka na ng Bulacan, no? Tapos bumabalik ka pa din. Pusang gala. Nung umalis to sa Bulacan, ang yabang-yabang. Mangingibang bansa daw siya, ang daming bagaheng dala. Pupunta daw siya ng LA, malaman-laman ko, Legazpi Albay lang pala. Ang ilan to, nagpa-event to sa Zambales eh. Nagpa-event to sa Zambales. Alam mo to, ang ilan mo. Alam niyo to, from Bulacan to Subic. 500 per head, kasama na transpo at food, kaya nakabenta si Gago. Yung mismong araw ng biyahe, pinagkasya mo sa 14-seater na van yung 30 katao. Oh. Okay nang ina mo, awang-awa ako kay Jabo nun. Natrauma si Jabo. Pisat na pisat daw siya, pati yung mukha at panga. Doon hanggang ngayon yung tropa ko nakaluha yung mata. Tangina mo, yung ulo niya daw tsaka tuhod. Tangina, magkadikit na kaganuno. Sobrang sikip. Nung mga oras daw na yun, nakala niya pinagbubuntis siya ulit. Di ba may kasama kayong flip-top MC nun? Si C9. Hindi ka na nahiya. Nung pumasok sa banyo, naging si CH siya bigla. Kaya pasasalamat ko kay Ate Annie, kay Kuya Zayt, kay Sir Mickey D. Kasi komportable yung biyahe lalo na kapag tulog. Hindi naman sa pagmamayabang pre, pero yung van namin, may van pa sa loob. Ganun kalaki. Kahit manalo ako sa panggagago, di naman nakakagulat yun. Wala akong anggulo tungkol sa mga laban mo sa big stage, di naman nakakasugat yun. At para kay Sir Enigma, Sir, dapat kang mamulat Chong, na nung laban niya po kay Unico at J-Black, si Philos po sumulat nun. Real talk! Kaya nung pag may event sa Bulacan, na may kalakip na pera, sasarilihin ng mga yan, tas hindi makakarating sa amin. Pero pag magpaparapor ako sa mga puki ng ina, aabalahin kami, tas pag tumanggi, konsensya pa namin. Kaya yung loob namin sa inyo, hindi na gumaan. Yung mga rapper sa atin, dumadayo sa ibang lugar, nakikipaglaban sa sulatan. Oo, yung mga hindi nyo kinikilala na ng ibang lugar, alam mo yan. Yung mga dating pinagdadamutan yung bata sa Bulacan. Mali. Ang mga dating batang pinagdadamutan nyo ang nag-aangat ngayon sa Bulacan. Si Bagsek! Bawi, di ba? Tanga. Si Bagsek! May panalo. Tumatak sa ala-ala. Si C9 tumutulong gamit yung ligang bara-bara. Si Philos, si Calix, ako, flip-top na boy. We're loud and proud. Si 7K at si Jabo nanggigiba sa underground. Habang ikaw, sinasabi mong basehan ka ng hip-hop sa Bulacan, nakakatawa ka! 7 tao at 7 katangian, pero ni isa doon, wala kang nagawa! Kaya ano na? Tangan, bigat. Ano na, Mr. Puso ng Kampiyon? Ano na, Mr. All Around? Ba't parang nalihis ka? Akala ko ba lahat nakakaya mo, kaya nga nakakainis na? Tangina! Basic lang. 2 minutes. Pero kahit na ganon, naging tropa ko si Weduma. Kahit pa paano, kuya pa rin kasi sa eksena, kuya. At alam kong mag-i-improve ka pa lyrically. At bukod doon, nire-respeto kita bilang kanang labag ni Mickey D. Libag pala yun, kuya. Okay, so tangina, kung paano tinapos ni Prince yung round 3 or paano dineliver ni Prince yung round 3, wala ka nang masasabi doon. Sobrang kompleto, Ricardos, yung jokes, yung bars, yung punto, di ba? So tawa ko ng tawa dun sa mga jokes na binitawan ni Prince, and yung 7 katangian, ni isa wala ka doon, puta, and lupit nun, di ba? So yun, actually yung round 3 given na yun, kasi first 2 rounds binigay ko na kay Prince eh, pero round 3 actually pinakinggan ko na lang talaga at tinansya ko, tinimbang ko, at para sa akin isa superb pa rin eh. Lakas ni Prince dito. And masasabi ko na yung round 3 yung pinakamalakas na round niya para sa akin. So yun. Duma. Libag pala yun, kuya. Ang inaumina yung round 2 niya saka round 3, pansin nyo. Nagko-comedy na, di ba? Sabi niya, yung band daw nila,
meron pang ban. Aba, ayos yan. Yung dalawang ban nasa loob ng kanyang katawan, talagang ban-ban. Talagang ban-ban puta. Tinalo mo ko? Hindi, wait lang. Pansin nyo, si Pilos, saka si Habo, lagi niyang bukang bibig. Malamang sa malamang, nagtinulungan magsulat ng mga tinuring niyang kapatid. Pues ang katotohanan ng masakit, binigyan ka ng maraming linya para gawin kang puppet. Rebat, ang ina ka. Si Pilos, sinulatan ako. Tanga ka ba? Magpapasulat na lang ako sa tinalo ko pa. Tinalo niya daw ako. Kailan? Saan? Nung freestyle sa Bulacan. 2 taon na nakakaraan. Buntis yung misis ko. 8 buwan, sumasakit yung tiyan. Nawala yung focus ko sa laban o wala nang dahilan. Nung gabing yon, ikaw yung nagkampiyon. Linawin ko lang. Linggo-linggo yun. 8 kampyon kailangan nun. Pang-6 siya nun. Yung pang-7, di ko kilala yun. Yung pang-8, ako na yun. No, eto na. Yung 8 kampyon, kompleto na. Yung big event, ready na. O anong niyayabang mo tanga? Kung alam mo naman sa 8 kampyon na kulang natira. Tinalo mo ko. Ulol sa freestyle, men. Binawian kita. Ulol sa freestyle din. Masakit ang gante. Alam ni Paulo yon. Kung na-freestyle mo ko noon, it has been written ka ngayon. Ang inan to, palaging talo sa mga liga sa labas. Sabi ng mga bobo niya na fans, ayos lang dol, bawi ng mas malakas. Tukmol, paano ka babawi sa mas malakas? Mas nakakalamang, mas may kakayahan, mas may karanasan, mas may karanasan. Kung magmamas ako ng mas matatandaan na yung mas ng mas ay mas ng death threat, banta ng kamatayan. O death threat, marahil pamilyar sa lahat. Pag yung mas hinubad, bang, may Glock natatambad. O death threat, Glock, ano nakakasabay? Sige, balik natin yung mas para di makilala yung pumatay. Ichigo, Byakuya, yung lakas hindi pantay, kaya sa paglagay ng hollow, mas may lalabas na bangkay. Tangina. Okay. Si Kiluwa na lang kalaban mo, na-check ka pa? Nag-ex-hunter reference ka na ex ka pa? Talagang tatanga-tanga sa FRBL na baon. Nagmukha kang lampa. Oo, kinahon, iyak tawa talaga. Yung puso ng kampyon, dinukot ng Kiluwa. Itong kanan, yung lakas, katumbas, 2 ni Ipo. Kaya pag inabot, kaiho, iikot ka parang ipo-ipo. Anime reference, tignan nyo, suko na. Sabi ko anime reference, tignan nyo, suko na. Dahang-dahang nagulat sa kada black flash, lumalambot yung makunat. Binigyan ng 4 na kamay para putulin ko lahat. Ang mabadibag ako, yun ba ang hangad? Sight, tama. Pwestong pambato mo lipad. Sight, tama. Okay. Ngayong gabi, magiging madugo. Basagan ng bungo. Martin Nguyen versus Edward, talagang pulayang mukha mo. Ano? Puro suntok. Nagsawa kayo. Malamang, malayo yung biyahe. Pagod yung dayo, kaya pinahiga ko sa kama. Oh, tignan nyo. Piling talaga. Porket si Sight sa probinsya, dinadala ka. Pues hindi mo na puna. Sa akin ka binangga, talagang dinadala ka. Yung salita, mas lalo nating laruin. Sino bang nagbibit-bit sa'yo? Siya ba? O ako, siya bang dinadala ka? O ako, na dinadala ka din? O ako, siya bang dinadala ka? O ako, na dinadala ka din? Ganyan mag-wordplay. Hindi yung palaka. Sa palakasan, nakakokak ka ba? Sabog ka ba? O, sabog ka ba?
Yung Coca, ginawa mong Coca, isip bata talaga. Ang baho ng ideya mo, pakulo at invento. Makinig ka sa eksperto, sa eksperimento. Yung palaka mo, lulutuin ko. Hahaluan ko ng bato, tas hahaluin ko. Sabay bulong ng buhay na salita nang maalala ninyo yung tungkol sa prince na sinumpa, naging palakang bato. Palaka, bato. Sakto yung sangkap, nahuli yung alat, kaya may mahikang naganap dahil sa magic sarap. O baka iyabang niya sa akin, yung jowa niyang cum laude, pues baliwala rin. Kung katulad mo lang din na palamunin, cum laude, walang trabaho. Pweh, yung asawa ko, third year college, 70k yun kada monthly. Sa bahay lang nagtatrabaho, 10k kada weekly. O hindi ko sinasabi para lang magmalaki, makinig ng maigi. Yung jowa niyang cum laude o yung diplomado na babae, dinaig ng undergrad na madiskarte. Wala sa pinag-aralan yan. Nasa pinag-aralan yan. Kahit anong plano mo dyan, kundi plano niyan, babagsak ka lang. Ano boy? Tupok ka sa apoy? Ang sarap mong itaktak. Parang buwelo sa Jack and Poy. Oy, dun na ako na-shock. Linya ni Apex yun mga brad. Ang sarap mong itaktak. Parang konti na lang yung ketchup. Gago. Ang dami mong pasikot-sikot, Chris. Itarak mo na yan. Bravo. Linya din yun ni Apex kay Chris Delano. Yung mga binitaw niyan, narinig ko na dati yan. Headline, pedestrian lane. Kay Balakid galing yan. Tanginang rapper to, inuuod yung laman. Alam ko na yang ibibitaw mo ang gumawa, hindi ikaw. Pag malalim galing sa iba, sa'yo yung mababaw. Oo, sumisigaw ako kasi may magnanakaw. Patil ko kay Unico, sabi ko, parang kalyalili. Ganyan ako magbalik. Sabi niya kay Mirage, favorite niya kalyalili para magbalik. Sabi niya nung 1 minute, nagpatugtog ng kalyalili para magbalik. Tangina mo, sinasabihan mong nagre-recycle ako. Nire-recycle ko linya ko, nire-recycle mo linya ko. Linya ng iba't ibang MC na pagdugtong niya ng gusto. Maliwanag nang naipaliwanag mo na pinag-champion ka ng mga linyang ninakaw mo. Tangina ka, mahiya ka sa 2 champion nila. Palara, Senseiya, dumadayo ng Manila, nag-champion sa probinsya, gamit mga linya sila mismo gumawa. Nag-1 minute ka nga. Dapat bang iyabang yun? Eh halos kalahati ng motos nandun. Kung ganon, isa lang ibig sabihin nun. Pag may connection ka doon, madali na lang mag-flip top ngayon. Oo, ginalingan ko. Hindi para sa'yo, kundi para balikan yung putang inang pinuno ng pulo. Duma versus Ultimate. Di lang ginudge, hinusgahan pati ako. Sinabihang pangit, walang laman, tinawag pang bano. Kaya eto nagbalik para bunutin yung sakit at itarak pabalik. O itay, ang bilis ng karma no? Mula kay Prince, si Rhyme, 2 champion ng pulo mo, pinapatay ng tinawag mong bano. Last, pareho tayong taga Bulacan. Pero nakakalungkot, ang binubuhat mo bangko, ang binubuhat ko lungsod. Haba nung round ni Duma at hindi yun nakatulong sa sa ganitong klaseng battle kasi kailangan niyang kailangan niyang humabol in terms of punchlines, 'di ba? Di ko dinidisregard yung mga punto ni Duma dito, pero sa pinakita kasi ni Friends sa 2 and 3, ano yun kakaibang Friends na yun 'di ba? Kumbaga yun na yung nakuha na ni Friends, yung pinaka composure niya, yung pinaka momentum niya kasi sa round 1 nag-choke siya, 'di ba? So sa 2 and 3 nabawi na niya yun at sobrang naging maganda yung pinaka performance ni Friends sa round 2 and 3, kaya mahirap yun. And pagdating naman kay Duma,
Sa round 1 may stutter din siya, pero 2 and 3 naman malinis, no? Pero I think ang mahirap sabihan ng judgment yung round 3 kasi hindi, sige, ganito. Round 1, parehas silang may mga slip ups doon. Sabi ko nga, parehas silang may major slip ups sa round 1, pero I think I'll go with Prince on that round kasi mas mabigat yung mga punto niya at mas kumokonekta at mas dikit-dikit pa rin yung mga punches niya. Although may choke siya sa gitna and hindi totally nakuha ni Prince yung pinaka-momentum niya, pero in terms of effectivity at haymakers, punchlines na pumasok kay Duma, lamang pa rin siya doon. Kay Duma naman, ayun, yun nga, sabi ko nga, malalayo yung agwat ng mga punches niya at may mga stutter din siya sa round 1. Kaya I'll go with Prince sa round 1. Then round 2, perfect yun para kay Prince. Pinaghalo niya yung bars, jokes, punto, mga seryoso na mga punchlines, references. Sobrang naging well-rounded si Prince sa round 2. Then Duma naman, para sa akin mas naging powerful din si Duma dito kasi mas naitawid niya ng mas malinis yung round 2 niya at walang choke at mas mabibigat din yung mga punto niya, mga punches niya kay Prince. Kaso nga lang, hindi naging enough yun para pumantay sa round 2 ni Prince kasi still si Duma ang lalayo pa rin ng mga punches niya, yung pangapagitan ng punches niya. So in terms of punchlines count, lamang na lamang si Prince. Then round 3 ni Prince, same ng round 2. So, ganun pa rin. Andun pa rin yung effectivity ng punches, ng haymakers, ng punchlines. Mas dikit-dikit pa rin. Diba? Perfect eh. Almost perfect. Almost the same sa round 2. Kaya bibigyan ko ng 10 points si Prince doon. So, that's 28. Tama ba ako? 29. 9, 10, 10 pala. So, 29 points for Prince. Then, kay Duma, ang haba ng round niya at hindi naging helpful yon para sa kanya kasi kailangan niya bumawi in terms of punchlines or punto na direkta kay Prince at mga mabibigat, no. Hindi ko din disregard yung round 3 ni Duma. Okay yon, nandun yung mga punto niya, pero naging dragging yung performance kasi nga humaba at maraming mga lines na para sa akin nasayang kasi hindi siya masyadong kumokonekta kay Prince. So, ayun lang yung simpleng explanation ko sa nakita kong battle na to. Although, yes, mahaba yung battle, pero I think nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin. So, yun. Prince, all 3 rounds. That's 29 to 17 plus 8, 25. So, bali ang score ni Duma sa round 3 is 8 points. So, ayun. 25 versus 29. All 3 rounds, Prince. Kusugan. Gusto namin pasalamatan ang buong hindi ito magiging posible kung hindi dahil kay palagi. Maraming salamat sa pagpapahiram ng venue. Maraming salamat kay sa buong Bicol Region. Maraming salamat sa inyo lahat. Pero ang boto ng hurado, 3-0 magingay para kay Prince. Kanya talaga yun, Prince. Yo! Salamat kay Kuya Zait. Last battle ko na to sa Motus. Sana feel ko pagbalik ko dito sobrang lakas talaga ng Motus yung shoutout. Kila Marichu, kila Kuya Shaboy, kila Kuya Owen. Sulitin ko na to. Kay Kuya Jess, pinapasabi ni Supremo. Sa girlfriend ko kay Jaya, I love you so much. Sa mama ko sa Canada, kay papa ko sa yung tita Motus. Thank you, Albay. Yeah. Kay Kuya Mickey D. Yung Duma, shoutout, Speed to Kill, BF Pro, ayun, pasensya na. Tinapos tayo sa performance, hinihingal kasi talaga ako. Ayun, may sakit din ako, nakakagaling ko lang ng trangkaso, ano ko lang ngayon. Kaya talagang hinihingal, pasensya na. Bawi susunod para kay Prince talaga yun. Round 1 ko Duma, although
i-cut natin yung sobra niyang rounds. Para sa akin lamang pa rin siya sa landing ng punchline. Kasabay pa nung di ganun kalinis yung round 1 ni Prince. Yung round 2, lamang na sa akin yung mga lumamang na yung mga two-liner ni Prince kumpara sa mga 4-bar set ni Duma. At yung round 3, para sa akin, pareho nila pwedeng makuha yung round 3. Depende na lang sa panlasa ng Jurado. Prince. Okay. Yo, ako si Moy Indica. So, binasi ko sa round 1, halos dikit lang ang laban. Tapos, performance, halos parehas. Medyo nag-stutter si Prince ng konti sa round 1, pero nakapuntos dun si Duma, kaya sa round 1 halos patas lang sila. Tapos round 2, doon na nagdikit-dikit yung punchline Ni Prince. So, tapos yung kay Duma naman, parang ang haba ng setup niya, hinihintay ko talaga yung sunod niya. Yun, kaya round 2, Prince. At sa round 3 naman, halos dikit lang talaga, kunti lang yung agwat nila. So parang nagbase ako dun sa sobrang haba ng rounds ni Duma. Sobrang haba ng rounds ni Duma, so parang minus ko siya. Tsaka ganun pa rin, dikit-dikit pa rin yung punchline ni Prince, kaya Prince. Yan, Mickey D. Encuentro, rektahan. Shoutout muna sa Brody Cups, sa Ang taba na ni Mickey D Manila, Isay Clothing, tapos kay Governor Rex Torman. Laban Prince versus Duma. Yung round 1, ibigay ko yung kay Duma kasi medyo madumi yung round ni Prince. Pero yung round 2, kay Prince yun. Yung lagi problema ni Duma, kasi pag nag-judge ako ng battle, halimbawa 2 minutes, kahit sobrang ganda nung banat mo sa labas ng 2 minutes, invalid na para sa akin yun. Sobrang haba ng rounds ni Duma, pero may lumalanding na suntok doon sa labas ng 2 minutes, pero invalid na siya. Kaya ang nangyari, kahit hindi masyadong malinis yung performance ni Prince sa 2 and 3, binigay ko sa kanya, kaya Prince tayo. Thank you. Okay, so ayun ang explanation. And ako, parang lahat ng judges, no? Ay, hindi, yung pangalawang judge tinabla yung round 2. And naintindihan ko yun. Kasi ako, nandun din ako sa sitwasyon na itatabla ko or ibibigay ko kay Prince. Pero dahil mas na-breakdown natin ng maayos, mas pinili kong ibigay yung round 1 kay Prince kahit na may major slip up siya doon. Diba? Then yun, 2 and 3 binigay rin naman nila kay Prince. So I think hindi na ako masyadong mag-explain pa sa 2 and 3. Yung round 1 lang talaga. Pero ayun, that's it. Nasabi ko naman na lahat. And big shoutout kay David Michael Santiago sa request mo na to, Duma vs Prince. Na-enjoy ko yung battle kahit papano. Pero hindi ito yung ina-expect kong Duma. No? So sayang. Pero ayun, congrats pa rin kay Prince. Pucha. 10 din nun, especially round 2 at round 3 na hindi parehas kasi malakas yung 2 and 3 kaya ang binigyan ko ng 10 puntos yun pero kung papipiliin nyo ako doon, I think mas mabigat kasi yung round 3 niya sa round 2 kasi comedy, more on comedy yun pero pagdating sa round 3 mas mabibigat na yung mga punto, kaya almost the same pero parehas malakas yun. So yun, shoutout ulit kay David Michael Santiago. Sana mapanood mo, sana magustuhan mo. So, kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.